Business Conversion and Development Authority, BCDA, at Philippine Sports Commission, PSC, ay pumirma ng isang Memorandum of Understanding, MOU, upang baguhin ang mga katangian ng BCDA sa mga pangunahing pasilidad sa palakasan na maaaring sanayin ng mga future champions at itaas ang infrastruktura ng sports ng bansa. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang Business Conversion and Development Authority, BCDA, ay sinabi nito at ang Philippine Sports Commission, PSC, ay magkakasamang bubuo ng mga pasilidad sa pagsasanay at palakasan sa mga katangian ng BCDA. Sinabi ng Pangulo ng BCDA at Chief Executive Officer na si Joshua Bingkang na ang pakikipagtulungan ay magiging isang force multiplier. Aniya na, sama-sama namin inilalagay ang batayan para sa mga hinaharap na kampyon at nagtataguyod ng isang malusog, mas aktibong bansang Pilipino. Ang BCDA at PSC ay magkakasamang makikilala at masuri ang mga katangian ng BCDA na maaaring mabuo sa mga pasilidad sa palakasan. Kabilang sa mga lokasyon ng prioridad ay ang New Clark City, ang posibleng hinaharap na site ng isang pambansang sentro ng pagsasanay, at ang Baguio City, isang lokasyon ng kandidato para sa isang pasilidad na may mataas na pagganap. Ang inisyatibo ay galugarin din ang mga makabagong mga modelo ng pagpopondo tulad ng mga pampublikong pribadong pakikipagsosyo, ipatupad ang mga advanced na pamamaraan ng disenyo at konstruksyon, at magtatag ng propesyonal na pamamahala upang matiyak ang paglikha ng klase ng mundo, napapanatiling, at sapat na self-sports infrastructure, sabi ng BCDA. Aniya na ito ang mga pamumuhunan na pagsamahin ang pagpapalakas ng kabataan sa pag-unlad ng ekonomiya. Natutuwa ako na ang BCDA at PSC ay pantay na nakatuon sa paglikha ng mga pagkakataon para sa pag-unlad ng rehiyon sa pamamagitan ng palakasan. Ang New Clark City ay kasalukuyang site ng isang World Athletics Certified Track and Field Stadium, isang pool na inaprubahan ng aquatic sa mundo, at isang 525-unit athletes village. Inaasahan din na mapangalagaan ang National Academy of Sports. Ang bagong Clark City, na nakaposisyon bilang bagong pangunahing patutunguhan ng sports ng bansa, ay ipinagmamalaki ang mga top-tier na pasilidad, kabilang ang World Athletics Certified Athletics Stadium, na mayroong 20,000 sitang na kapasidad na may 9-lane 400-meter track and fields, at isa pang 4 na linya ng warm-up track pati na rin ang World Aquatics na naaprubahan ng Aquatics Center, na ipinagmamalaki ang isang kabuuang sitang capacity na 2,000, isang 10-lane competition pool, 8 linya ng pagsasanay at isang diving pool. Bilang karagdagan, ang 525-unit Athletes Village ay nagbibigay ng mga tirahan para sa mga kalahok at pagsasanay sa mga atleta sa New Clark City. Ang tumataas na metropolis ay nagsisilbi ring tahanan para sa National Academy of Sports. Ang New Clark City Athletic Stadium at ang Aquatic Center, isang World Athletics Certified Facility at isang 10-lane competition pool complex na matatagpuan sa Pilipinas, nagawa at nakumpleto ito sa ilalim ng Duterte administration at ito ay ginamit noong nakaraang 2019 Southeast Asian Games. Matatandaan, sinimulan ng Business Conversion and Development Authority, BCDA, ang proseso ng pagbid para sa Information and Communications Technology, ICT, na infrastruktura sa New Clark City. Ito ay minarkahan ang susunod na hakbang sa pag-unlad ng lugar na ito bilang country's first smart and sustainable metropolis.
Sa isang pahayag, sinabi ng BCDA na naghahanap ito ng isang pinagsamang kasosyo sa pakikipagsapalaran para sa proyekto na nakikita bilang kritikal sa hinaharap, patunay na 9,450 ektaryang development. Ang BCDA ay bumubuo ng metropolis na may tulong mula sa Asian Development Bank. Higit pa sa pagbibigay ng mabilis at abot-kayang koneksyon sa internet sa mga residente at negosyo, ang proyektong ito ay magiging mahalaga sa matalinong pag-unlad ng lungsod ng New Clark City, sinabi ng Pangulo at CEO ng BCDA na si Joshua Bingkang sa isang pahayag. Ang kasamang kasosyo sa pakikipagsapalaran ay hahawak hindi lamang ang komersyalisasyon kundi pati na rin ang pag-aayos, pagpapalawak at pagpapanatili ng infrastruktura ng ICT sa New Clark City. Sinabi ng BCDA na inaasahan nitong tapusin ang pagpili ng kasosyo sa loob ng taon, kasama ang pinagsamang kasunduan sa pakikipagsapalaran na malamang na nilagdaan ng ika-4 na quarter ng 2025. Ang 2.5 bilyong pesos proyekto ay nakatakda upang magpatibay ng isang bukas na fiber model ng pag-access, isang diskarte sa pagbabahagi ng infrastruktura na nagbibigay daan sa multiple data transmission providers to operate on a single physical fiber network. Ang setup na ito ay inilaan upang hikayatin ang kompetisyon at mabawasan ang mga gastos sa merkado ng ICT. Ang 2025 na mga proyekto sa infrastruktura ng BCDA ay kasama ang pagbuo ng passive ICT infrastructure sa New Clark City, NCC, upang suportahan ang smart urban development, na nagtatayo ng waiting sheds and a public art integrated rotonda at NCC, potensyal na pagbuo ng kanilang own corporate headquarters sa Bonifacio Global City, bukod sa iba pang mga aktibidad na nakalista sa kanilang annual procurement plan.